Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ito, mga kabunyog, si Sharon Cuneta at saka si dating Senadora Leila de Lima ay ilan lamang sa mga kilalang personahe na talagang todo-todo ngayon na kinukumbinsi si dating Vice President, ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo. Sabi ni Leila de Lima, ang Liberal Party na kung saan kabilang siya ay naghahanda pa rin sa eleksyon sa 2028 na ang pambato, ang panlaban ay si Leni. Kumbaga nakalugar sila, natatakbo talaga si Leni. Yan ang sinasabi ng liberal. Kahit nagdeklara si Leni hindi tatakbo, sila pa rin, hindi pa rin daw sila nawawala ng pag-asa. Sabi ng Liberal Party. At sabi ni Leila de Lima, naniniwala daw sila na sa huli, pag dumami ang taong nakikiusap kay Mayor Leni Robredo, at lalo na kapag pataas ng pataas ito sa survey, hindi malayo na makumbinsi ito na magbago ng isip. Ituloy pa rin ang pagtakbo. Kaya yung Liberal Party niya, kung saan kabilang si Leila de Lima, nagpiprepare sila. Pero ang preparation nila, si Leni pa rin ang pambato. Umaasa pa rin ang Liberal Party na tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 si Mayor Leni Robredo. Sinabi yan ni Liberal Party Chairperson at ML Party List Representative Leila de Lima sa panayam sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH. Ayon kay de Lima, nakikita nilang si Robredo ang siyang pinakamalakas sa kandidato pwede itapat kay Vice President Sara Duterte. Umaasang partido na magbabago pang isip ni Robredo hanggang sa unang quarter ng 2027. Pero nauna nang sinabi ni Robredo na desidido na siyang tumakbo para sa ikalawang termino bilang alkalde ng Naga City. So far as LP is concerned, umaasa kami. Ang parang magiging mindset namin is that si VP Leni ay tatakbo. Kaya ang preparations namin is in that direction or in that regard. She's the most formidable opponent of VP Sara. Ngayon, pero sabi ni Leila de Lima, mayroon silang mga pakiusap kay Leni, ginagawa na nila ang lahat ng paraan para makumbinsi ito na magbago ng isip. Kahit na nagdeklara na ito na hindi na daw tatakbo. Si Sharon Cuneta naman, mayroon namang si Sharon Cuneta na nakikiusap daw siya kay Leni Robredo, mukhang pinaabot niya na rin yung mensahe niya na sana magbago ito ng isip. Kasi nga, ito yung nakikita pa rin na pinakamalakas na posibleng pambato ng oposisyon para matalo si Sara Duterte. Kaya sabi ni Sharon Cuneta, mayroon na siyang mensaheng pinaabot, nakikiusap sila kay Leni Robredo na magbago ito ng isip. Kasi kailangan siya ng bayan. Siya lang ang makakatalo kay Sara Duterte. Naglabas ng emosyonal na panawagan si Sharon Cuneta para kay former Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na muling pag-isipan ang posibilidad ng pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 national elections, kasunod ng nauna niyang pahayag na wala raw siyang balak tumakbo sa kahit anong national position. Isa si Sharon sa mga showbiz personalities na sumusuporta sa tandem ni Leni Robredo at Kiko Pangilinan noong 2022. Sa isang Instagram post, sinabi ng megastar na umaasa siyang babalik loob pa rin si Robredo sa national politics. Iginiit niya na may kakayahan siyang pagbuklurin ang iba't ibang grupo at ipaglaban ng bansa. Ipinahayag din ni Cuneta ang kanyang patuloy na tiwala sa integridad at liderato ni Robredo. At sinabing marami pa rin ang umaasa at patuloy na sumusuporta sa kanya. Binanggit din ng aktres ang kanyang asawang si Senator Kiko Pangilinan na ani ay handa ring sumuporta sakaling magbago ng desisyon si Robredo. Dagdag pa niya, plano din daw ng kanilang anak na si Miguel Pangilinan na bumisita sa Naga City upang hikayatin ng opisyal na muling isaalang-alang ang paglahok sa halalan. Matatanda ang tumakbo si Robredo sa pagkapangulo noong 2022 elections, ngunit hindi siya pinalad na manalo. Ikinadismaya ng ilang taga-suporta ang posibilidad na hindi na siya muling sumabak sa national elections.
Sa kabila nito, patuloy ang panawagan ng kanyang supporters, kabilang ang ilang kilalang personalidad, na sana'y magbago pa ang isip niya at muling humabol sa mas mataas na posisyon sa hinaharap. Si Leni Robredo ay nagsisibi ngayon bilang alkalde ng Naga City matapos manalo noong 2025 at first female mayor sa kasaysayan ng lungsod. Nakatuon siya sa mga programa at proyekto ng lokal na pamahalaan, gayon din sa mga serbisyong pangkomunidad sa kanyang nasasakupan. Marami pa actually ang mga personahe na nananawagan kay Leni, na na magbago ito ng isip kasi nagsabi na kasi si Leni 100% daw hindi siya tatakbo eh. Pero hindi daw nawawala ng hindi nawawala ng pag-asa sila Leila de Lima, Sharon Cuneta na magbabago ng isip si Leni Robredo. At marami daw silang mga dating support, mga personalities na sumuporta nun kay Leni ang nagpapaabot kay Leni ng mensahe na magbago ito ng isip dahil siya ang pinakamalakas pa rin na posibleng panlaban ng oposisyon. Anyway, hindi natin alam kung ano nga bang magiging final na desisyon ni Leni Robredo. Pero nitong May 1, nandito sa Naga City si Vice Ganda. Alam naman nating si Vice Ganda, supporter ni Leni yan. At ano rin yan, actually maraming mga artistang sumuporta kay Leni. Ang nila, Leni pa rin daw sila at tutulong uli sila sa kampanya kung tatakbo pa rin si Leni. Anyway, abangan na lang natin mga kabunyog kung anong mangyari. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.